Si Jesus ba ay anak ng Diyos o ang Diyos mismo? Maraming kapatid ang nakabasa na matapos bautismuhan ng Panginoong Jesus, nabuksan ang langit, bumaba sa kanya ang Holy Spirit na tulad ng isang kalapati, at may tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan." Mateo 3:17. Gayon din, bago siya ipinako sa krus, nanalangin ang Panginoong Jesus, "Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Mateo 26:39. Dahil sinasabi ng kasulatan na tinawag ng Diyos sa langit ang Panginoong Jesus na kanyang minamahal na anak, at nanalangin ang Panginoong Jesus sa Diyos sa langit bilang Ama, iniisip ng ilan na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos at hindi ang Diyos mismo. Ano nga ba ang katotohanan? 3 minuto lamang ang kailangan mo upang maunawaan. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama?" Juan, part 3:10. Sinabi rin niya, "Ako at ang Ama ay iisa." Juan 10:30. Ang Ama ay nasa anak at ang anak ay nasa Ama. Sila ay iisa, iisang espiritu. Nang sabihin ito ng Panginoong Jesus, ang ibig niyang ipahayag ay siya at ang Ama ay iisa, hindi dalawang Diyos. Walang umiiral na ugnayang Ama at anak sa pagitan nila. Sabi ng Diyos, si Jesus ang sinisintang anak ng Diyos, na lubos niyang kinalulugdan, tiyak na sinambit ito ng Diyos mismo. Iyon ang Diyos na nagpapatotoo sa kanyang sarili, ngunit mula lamang sa ibang pananaw, yaong sa Espiritu sa langit na nagpapatotoo sa kanyang sariling pagkakatawang tao. Si Jesus ang kanyang pagkakatawang tao, hindi ang kanyang anak sa langit. Nauunawaan mo ba? Hindi ba ang mga salita ni Jesus na, "Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin," ay nagpapahiwatig na sila ay iisang espiritu? At hindi ba dahil sa pagkakatawang tao kaya sila nagkahiwalay sa pagitan ng langit at lupa? Ang totoo, sila ay iisa pa rin. Kahit ano pa, ito ay ang Diyos lamang na nagpapatotoo sa kanyang sarili. Hindi masasabi na hindi siya Diyos dahil lamang sa nanalangin siya sa Ama mula sa pananaw ng katawang tao. Bagamat tinawag siyang sinisintang anak ng Diyos, Diyos pa rin siya mismo sapagkat siya ay pagkakatawang tao lamang ng Espiritu at ang kanyang diwa ay Espiritu pa rin. Mula sa salita ng Diyos ay nauunawaan natin na nang unang magkatawang tao ang Diyos bilang Panginoong Jesus upang isagawa ang kanyang gawain, hindi kilala ng mga tao ang Diyos o nauunawaan ang katotohanan tungkol sa pagkakatawang tao o kung ano ang pagkakatawang tao. Kung tuwirang sinabi ng Panginoong Jesus na siya ang Jehovah na Diyos na sinasamba ng mga tao, hindi siya matatanggap ng mga tao noong panahong iyon. Maaaring siya ay hinatulan at tinanggihan bago pa man masimulan ang kanyang gawain. Sa gayong kalagayan, hindi maisa sa katuparan ng gawain ng Diyos sa pagtubos sa sangkatauhan at hindi kailanman matatanggap ng tao ang handog para sa kasalanan. Kaya upang tanggapin ng mga tao ang Panginoong Jesus at matanggap ang kaligtasan, bago niya opisyal na simulan ang kanyang ministeryo, nagpatotoo ang Diyos sa kanyang sarili mula sa pananaw ng Espiritu, tinawag ang nagkatawang taong laman na anak upang makita ng mga tao na ang Panginoong Jesus ay tunay na nagmula sa Diyos. Sa ganitong paraan, natulungan ng sangkatauhan na tanggapin ang kanyang kaligtasan. Nang manalangin ang Panginoong Jesus sa Ama sa langit, ang anak ng tao sa laman ay nagsasalita mula sa pananaw ng laman. Tinatawag ang Espiritu na nasa loob niya na Ama. Ito ay batay sa pagkakaiba ng Espiritu at laman sa panahon ng pagkakatawang tao, hindi dahil may tunay na pagkakaiba bilang Ama at anak. Bukod dito, ang pagpapahayag na Ama at anak ay umiiral lamang sa panahon ng pagkakatawang tao ng Diyos. Matapos tapusin ang